tagumpay ng Diyos. Ngayon ay pinagdiriwang ng simbahan ay ika-33 linggo sa karaniwang panahon na nakatuon sa mga tema ng pangwakas na katarungan, ang pangangailangan ng paggawa at pagtitiis, at ang pagiging maaasahan ng Diyos. Tayo ay tinatawag na manatiling mapagmatsyag at maging handa. Hindi tayo dapat mahuli sa espiritual na pagkakatulog kapag si Kristo ay bumalik. Sa halip, dapat tayong manatiling alerto at matino upang tayo ay maging handa na makipagtagpo sa Kanya kapag Siya ay dumating. Kaya mabuhay tayo sa paraang handa na makipagtagpo sa Panginoon anumang oras at araw. Sa aklat ni Malakay, ang propeta ay nagsasalita tungkol sa pagdating ng araw ng Panginoon na isang panahon ng paghuhukom. Ang mga masama ay tuluyang masusunog, samantalang ang mga may takot sa Panginoon ay sisibol kasama ng mga nagpapagaling na sinag ng araw ng katuwiran. Ang awit 77 ay nagsasalaysay tungkol sa panahon kung kailan darating ang Panginoon upang pamahalaan ang mga tao ng may katarungan. Lahat ng bagay ay pupuri sa Panginoon kapag Siya ay dumating na may kaluwalhatian upang pamunuan ang mundo ng may hustisya. Hinimok tayo ng ikalawa mula sa Tesalonica na gumaya sa halimbawa ni Pablo sa masipag nagpagawa at huwag maging pabigat sa iba. Ipinahayag din ni Pablo ang alituntunin na ang mga tumangging magtrabaho ay hindi dapat bigyan ng pagkain. Sa Ebanghelyo ni Lucas, ipinahayag ni Jesus ang pagguho ng templo sa Jerusalem at nagbabala laban sa mga peking propeta. Sinabi rin niya na ang pagtatapos ng mundo ay mauuna ng malaking kaguluhan at mga sakuna. Ang mga sumusunod kay Jesus ay tutuluyan at uusigin. Ngunit ang presensya ng Diyos ay makakatulong sa kanila na magtiis at makamit ang buhay na walang hanggan. Meditasyon. May ilang tao na nagtatanong kung talagang nagpapadala ba ang Diyos ng sinuman sa impyerno. Matibay ang aking paniniwala na ayaw ng Diyos na mapunta ang sinuman sa impyerno. Tingnan natin ang lahat ng ginawa ng Diyos. Nagkaroon ng baha kay Noe ngunit hindi lahat ay nawasak. At ipinakangako ng Diyos na hindi na muling magpapadala ng ganitong malaking baha. Iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pag-alipin sa Ehipto at ibinigay sa atin ang mga utos upang malaman kung paano mamuhay. Nagpadala ang Diyos ng maraming propeta upang tulungan ang mga tao na maunawaan ang kanilang mga pagkukulang at humikayat sa pagsisisi. Nang hindi pa rin ito sapat, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi upang hatulan ang mundo kundi upang iligtas ito. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng posible upang iligtas tayo. Magkaroon ng tapang na isabuhay ang buhay ng buong buo. Huwag basta mabilang sa anyo o sa uso lamang. Ang isang buhay na pinipigilan ng panandaliang ligaya ay hindi magbibigay ng tunay na kasiyahan. Sa halip, hayaan ang bawat isa sa inyo na sabihin sa inyong puso, "Pangarap ko ng higit pa, Panginoon. Nais ko ng mas dakila. Pag-ibayuhin mo ako." Ang pagnanais na ito ang inyong lakas at malinaw na nagpapahayag ng commitment
ng mga kabataan na naghahangad ng mas mahusay na lipunan at tumatanggi na maging mga tagapanood lamang. Manalangin tayo. Manalangin tayo na tulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng pusong nagsisisi at matibay na hangaring magbago upang balang araw ay makasama natin siya sa langit. Tulungan mo kaming malaman kung paano maging malapit ng may respeto at lambing. Tumutulong na pagalingin ang mga sugat, bumuo ng mga ugnayan at buksan ang mga pananaw. Sama-sama nating muling tuklasin na ang buhay ay isang regalo na may kagandahan at kabuluhan pa rin, kahit sa gitna ng pagdurusa. Hinihiling namin na palagi mo kaming ipadama ng iyong pag-ibig upang sa pamagitan ng iyong pagiging malapit sa amin, makilala namin at maipahayag sa lahat ang walang hanggan na pag-ibig ng Ama, na gumagabay sa amin sa pamagitan ng kamay upang buksan muli ang aming tiwala sa buhay na ibinibigay mo sa amin. Amen.